Exclusive. Corner ka ko nga. Huwag niyong gilidan! Van na isinumbong dahil sa umano'y road rage, nag-counterflow at nakipaghabulan pa sa Cannon Road sa Baguio City. Huli cam sa Cebu, multicar ng araro ng party na ginaganap sa tabing kalsada. Motoristang nanghamon ng away sa kapwa driver sa Rizal. Takbo si tropa, oh. Nawala ng malay habang nakikipagsuntukan. Isa pang suspect sa pagpatay sa policewoman at kanyang anak, sumukok sa pulisya. Nakonsensya na po talaga ako at natatakot ako. Dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sufficient in form base sa pagsusuri ng House Committee on Justice. Sa gitna ng iba't ibang interpretasyon sa one-year bar rule, dalawang impeachment complaint inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ngayong buwan ng Feb-ibig, publiko pinag-iingat sa mga uri ng pa-fall pero manluloko pala. At mga karakter ni Jillian Ward at David Licauco na sina Joey at Andrew makikilala na mamaya sa world premiere ng Never Say Die. This is Philippine Culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawi sa habulan ng mga sasakyan sa delikadong Cannon Road sa Baguio ang tangkang pagtakas sa mga otoridad ng driver ng isang van. Sa halip kasi na uminto ng sitahin ng LTO, humarurot at nag-counterflow ang driver na wala palang lisensya at may iba't ibang paglabag sa batas trapiko. At bago yan, may away kalsada pa raw na kinasangkutan ang suspect. Ang nahuli cam na habulan, tinutukan ni John Consulta. Exclusive. Corner ka ko nga. Huwag niyong gilidan! Mistulang eksena sa pelikula ang habulan na ito sa pagitan ng mga tauhan ng LTO at isang pribadong van sa may bahagi ng Cannon Road kahapon. Di huminto sa pagpara ng mga taga-LTO ang van matapos isumbong na nakikipagkarera at nakikipagitgitan sa isa pang van. Todo harurot ang hinahabol na sasakyan habang nag-counterflow at walang pakundangang sinasalubong ang mga sasakyan sa kabilang lane na paakyat ng Baguio. Sa isang punto, nakadikit ang humahabol na LTO enforcers at bumaba ang ilan sa mga otoridad para ito'y pahintuin pero biglang umarangkado uli ito. May concerned motorcycle rider ang nagsumbong na may dalawang nag-aaway na driver na parang road rage. So, huminto yung mama and then itinuro niya, yan sir, yung isa. Kaya minabuti ng mga law enforcer natin na parahin. At yung unang van na yun ay pumara naman, tumabi sa daan. Sabi niya, yun po yung nambubuli sa amin, kinat po kami. Yung van na yan, yung papunta na parating. So, pinara ulit yung van na parating. Ang problema, hindi huminto. Sa huli, hinarang ng iba pang LTO unit ang van pero binangga niya muna ang sasakyan ng LTO bago ito tuluyang napahinto. Pero laking gulat ng mga LTO enforcers nang madiskubre na may sakay palang 8 pasahero ang van. Ang isa, menor de edad pa. Pasensya na po talaga kayo, sir. Diniritso mo pa eh. Natakot na po talaga ako, sir. Tapos tingnan mo yung ginawa mo, lahat ng pataas, sinalubong License mo. ko po kasi, sir. Kaya nga, pwede ka makipag-usap. Ilan yung sakay mo, may bata pa. Napag-alaman ng LTO na ang driver ng ikalawang van wala palang dalang lisensya at may record na ng patong-patong na violation. Nahuli na siya noong 2024 pero sa kadahilanan na nagkolorum siya. Same violation din na ginawa niya ngayon. Talagang abusado yung driver, pasaway kasi dinidisregard niya yung mga enforcers natin. Marami siyang pwedeng ma-aksidente, madamay. Maraming pwedeng masaktan kasi yung daan na yun napakakitid eh. Ngayong araw, in-inquest na sa reklamong resistance at disobedience to a person in authority ang driver. Ang recommendation ko ay revoke na yung license kasi may mga natamaan siya including yung sasakyan namin
kakasuhan din namin siya ng reckless imprudence, damage to property. Bukod dyan, kasi nagmamaneho siya o nagbabiyahe siya ng van na illegal o colorum, in-impound namin kaagad yung kanyang van na ginagamit. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagkainitan hanggang magkasuntukan ang dalawang motorista sa Cainta, Rizal. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ang ganda ng laban, par! Viral na ang away ng dalawang motorista sa Cainta, Rizal kahapon. Ang isa halos mahubad ang pantaas, may bitbit na pamalo at iwinawa-siwa sa kaaway na driver. Pero bago pa tuluyang dumampi sa katawan ng pamalo, bagsak! inunahan na ng nakaputing driver ng sapak ang kaalitang driver sabay agaw sa pamalo. Hindi naman niya ginamit ang pamalo sa kaalitan, pero inundayan niya ito ng dalawang sapak. Pinalo ni tropa eh. Palayo na ang driver nang mula sa malayo may boses na sumisigaw. Iangas mo eh! Kaya nagpang-abot muli ang dalawa. Naghabulan. Hanggang magpang-abot muli. Ang naunang sinapak na driver, sinapak ulit hanggang sa mawala ng malay. Nagtitrip yan kanina pa, pinaano niya yung nagbabiyahe niya, yung nakaputi. Makailang saglit pa, tila na himasmasan ng driver na nakaputi. Ibinabangon ang sinapak na driver na walang malay, hanggang sa siya na mismo ang nagbuhat dito sa isang tabi. Ayon sa nag-upload ng video, ang nasuntok na driver ang mainit na sa Cainta Junction pa lang. Umiwas po yung nakaputi, gumilit po sa gas station. Nung nakita po nung nakaubad na gumilit sa gas station, huminto rin po yung nakaubad. Bumuha po siya ng kargada niya is baseball bat. Dahil sa paghampas na yan, kaya bumaba muli ang nakaputing driver at naganap ang mga nakuhanan ng viral video. Hindi naman anya iniwan ng nanuntok ang kaalitan hanggang dumating ang mga pulis at ambulansya. Nung pagkatapos ng gulo, sir, nung bumulagta na yung lalaki, biglang may dumating na pulis, sir, parang napadaan lang. Doon na gumit na yung pulis. Nakatawag naman ng rescue. Ayon sa Cainta Police, nagkaayos na ang magkabilang panig at wala nang inihaing anumang reklamo sa kanilang tanggapan. Pero ang Land Transportation Office o LTO, inisyuhan ng show cause order ang dalawang driver. Ayon sa LTO, kailangan humarap ang dalawa sa kanilang tanggapan 1:00 ng hapon sa Huwebes, February 5 at magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat tuluyang tanggalan ng lisensya. Bukod kasi sa nakaapekto umano sa trapiko, may mapaminsalang bagay ang isa sa mga driver. Lumabas din daw sa investigasyon na paso na ang rehistro ng isa sa mga sasakyan na sangkot sa gulo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, suspendido muna ng 70 araw o 3 buwan ang lisensya ng dalawang driver ayon sa LTO. Nakasuspendido pareho yung driver's license nila at naka-alarm pareho yung sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Trahedya naman sa pista sa Minglanilla, Cebu. Sugatan ang 8 nagsasayawan sa kalsada nang araruhin sila ng van multicab. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Luan. Vicky, ang masaya sanang okasyon sa isang barangay sa bayan ng Minglanilla sa Cebu humantong sa pagkasugat ng 8 individual matapos silang araruhin ng sasakyan. Gabi ng pista nitong Sabado, kaya nagkasiyahan sa kalsada ang mga taga-barangay Kadulawan sa Minglanilla, Cebu nang may dumating na van-type multicab mula sa mataas na bahagi ng kalsada. Inararo nito ang 8 tao kaya sugatan, gayon din ang 2 motorsiklo. Ayon sa investigasyon ng Minglanilla Police Station, minamaneho ng barangay captain ng Poblasyon Ward 2 ang sasakyan. Nakipista ito sa barangay at pauwi na sana, pero nang mapunta sa pababang bahagi ng kalsada ay pumalya umano ang brake ng minamaneho niyang maliit na van. Ang mga naararo agad na isinugod sa hospital at nasa mabuting kalagayan na. Pagpadong niya dulhog ani nga particular nga barangay road na walaan daw og brake ang iyang multicab nga gidrivean and it unfortunately
dragged and bumped over several victims who was at that time, no, though wala man gyud sila naa sa tunga sa daan, no, na igog yun. Agad namang inaresto ang kapitan na nasa kustodiya ng Minglanilla Police Station pero tumangging humarap sa kamera alinsunod sa payo ng kanyang abogado. Pero sa off-cam interview, nangako siyang sasagutin ang gastusin ng lahat ng mga biktima at danyos sa 2 motorsiklo. Kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to property ang inihahanda ng pulisya laban sa kapitan na umamin umanong nakainom. Admitted man, no, sa barangay kapitan na nakainom siya, but regarding sad nga mo ingon ta nga hubog, dili man noon ta maka-conclude, no, ana. VK, paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa publiko na kung nakainom ay iwasang magmaneho upang hindi maka-aksidente. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Sa Quezon City, patay ang isang rider ng pagbabarilin ng riding in tandem. May nadamay na criminology student at nasawi rin. Nakatutok si Rafi Tima. Kitang habulan ng riding in tandem na ito at mga pulis sa kahabaan ng Quirino Highway, Novaliches, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Ang riding in tandem tinutugis dahil sa umunoy pamamaril sa isa pang rider sa Villarreal Street. Ang 28 taong gulang na lalaking biktima may tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa kasamaang palad, nadamay din sa pamamaril ang 24 na taong gulang na lalaking second-year criminology student na nagbibisikleta ng mga oras na yun. Tinamaan siya ng bala sa kaliwang hita. Naisugod pa sa ospital ang mga biktima pero kapwa sila binawian ng buhay. Hindi muna nagbigay ng panayam ang Quezon City Police District habang inimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Nagsasagawa na sila ng hot pursuit operation para mahuli ang mga suspect. Na-recover ng SOCO ang 11 basyo ng bala at isang tingga sa pinangyarihan ng krimen. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Naharap sa 2 panibagong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga batayan ng mga inilatag na ground for impeachment, ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatutok si Bernadette Reyes. 2 magkasunod na impeachment complaint ang bungad ng Pebrero kay Vice President Sara Duterte. Una naghain ito sa Secretary General ng House of Representatives kaninang umaga ang grupo ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment na nilatag ng grupo dahil sa abusadong paghawak daw sa 612.5 million na confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Ang basihan nila ang inisyu ng COA na Notice of Disallowance sa 73 million pesos mula sa 125 million pesos confidential fund na nirelease noong taong 2023 sa OVP at nagastos daw ng 11 araw. Kasama rito ang mga liquidation reports na pirmado ng isang Mary Grace Piatos. Sa pagbili ng mga mesa, silya, computer at printer at ang mga renta ng safe houses na may halagang hanggang 1 million pesos. Pangalawa po, ang prayer po namin dito talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and that there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President. We expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, panibagong impeachment complaint naman ang hinain laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga petitioners nito ang ilang individual at mga civil society at religious groups. Kabilang dito sina Kiko Aquino D, ang apo ni na dating President Cory Aquino at former Senator Ninoy Aquino, dating Peace Secretary Ging Deles at Father Flavie Villanueva.
Inendorso ito ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. 5 grounds o basihan ang nakasaad rito, kabilang na ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at commission of high crimes nang i-broadcast ng Vice Presidente ang di umano'y planong pag-assassinate kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Graft and corruption dahil sa misuse and malversation ng confidential funds. Bribery dahil sa pamamahagi daw ng Vice Presidente ng monetary gift sa mga opisyal ng DepEd. Culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa hindi tamang pagdeklara ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At iba pang high crimes, kabilang na ang murder at conspiracy to commit murder, kung saan isinasangkot si Vice President Duterte sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Halos pareho nga po yung laman, given that hindi nga nag-decide yung Supreme Court tungkol sa nilalaman ng kaso. No? Ang konting karagdagan lang po na impormasyon dito yung statements ni Madriaga. We've added that as to in the discussion on yung case ng confidential funds. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. There's always a chance that we will be able, that the House will be able again to get enough signatures, that is the 1/3, para yun na rin ang magiging resolution and articles of impeachment that can be transmitted to the Senate. Tinanggap ng Office of the Secretary General ang dalawang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pulis na nasasangkot sa iba't ibang krimen. Pinakabago ang staff sergeant na kabilang sa 8 inaresto dahil sa umunoy pagdukot sa delivery driver at pagtangay sa truck nito para kargahan ng mga nakaw na kable. Nakatutok si June Veneracion. Sa hot pursuit operation ng Manila Police District, isang pulis at 7 iba pang suspect ang arestado sa Maynila. Isinasangkot sila sa mga mabibigat na kaso, gaya ng grave coercion at pagdukot sa isang delivery driver. Nahaharap din ngayon sa reklamong administratibo ang arestadong pulis na may rangong staff sergeant. Grave offense lahat ito, carnapping, kidnapping, theft at saka grave coercion. Sabi ng biktima, nagpabook ang mga suspect ng delivery truck. Pero parasahan umanong kinuha ng mga suspect ang manibela na idiniretso sa Imus, Cavite mula Tondo, Maynila. Sa Imus, ginawang sakayan umano ang kanyang truck ng mga nakaw na kable. Tinakot lang po. Ano sinasabi? Opo, kasi sabi niya, yung driver ko na lang, ayoko kasi bigay yung sasakyan, ma'am. Kaso sabi niya, huwag ka mag-alala, pulis naman din ako. Ang pagkaka-aresto sa staff sergeant ay isa sa mga pinakabagong kaso ng mga tinaguriang scalawags in uniform. Nung nakarang linggo lang, sinampahan ng reklamong 3 counts of robbery ang 6 na pulis Maynila na umano'y nang hold up at nanakit ng ilang taga Makati. Magkahalong lungkot at pagkadismaya ang nararamdaman ng hepe ng PNP na may mga pulis pa rin na nasasangkot sa iligal sa kabila ng pagtaas ng sweldo at allowance sa mga pulis. Buti nga ngayon pa lang nakikita na malilinis natin ang ating hanay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3, 2 bangkay pa ang narecover sa karagatan ng Basilan ngayong araw. Bago yan, 3 bangkay rin ang nakuha kahapon. Kinilala ang isa sa mga biktima bilang miyembro ng Philippine Coast Guard Holo Station. Nakatawag pa umano ang biktima sa kanyang asawa para sabihing humingi ng tulong dahil lumulubog ang sinasakyang barko. Sa pinakauling datos ng PCG, aabot na sa 42 ang kumpirmadong nasawi sa paglubog ng barko noong January 26, habang naglalayag patungong Hulo-Sulu galing ng Zamboanga City. Ininspeksyon na rin ng Marina ang iba pang mga passenger at cargo vessel ng Allison Shipping Line sa Zamboanga Port. Kabilang sa mga iimbestigahan ang sinasabing kakulangan umano ng life vest, overloading at informasyon na nagpalit ng barko at hindi dapat ang MV Kirsten ang sasakyan ng mga pasahero noong araw na iyon.
Good evening mga kapuso! Sunod-sunod ang offering ng GMA Network para sa mga kapuso ngayong taon. Bukod sa bagong action drama series na mapapanood na mamaya sa GMA Prime, may isa pang project na niluluto sina Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Jack Roberto, Kailin Alcantara at Buboy Villar. Kung ano yan, ichichika ni Aubrey Carampel. Marami ang na-excite nang ilabas ang larawang ito ni Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Jack Roberto, Kailin Alcantara at Buboy Villar. Muli kasing magsasama sa proyekto sina Kylie at Jack, pati si Kailin at Miguel, para sa isa na namang action drama series sa Kapuso Network. Ito ang Task Force Firewall. It's very timely sa panahon natin since lahat nasa internet na. And lahat tayo may cellphone, so everyone is vulnerable to this kind of crime. Natutuwa si Kylie na muling makakatrabaho si Jack after ng success ng afternoon prime series nilang My Father's Wife. Like I usually say, pagkasama ko si Jack, 50% of the work done na kasi maganda yung chemistry namin. So, exciting. Ibang character si Jack dito. Ako din naman, pero ibang-iba yung character niya dun sa My Father's Wife. So, abangan niyo din yun. Sabi naman ni Jack, bagay na bagay raw ang role ni Kylie na kilalang mahusay sa action scenes. Wala ko na-imagine na ibang character na gaganap nito, kundi siya lang. So, I'm happy to work with her again. And I'm excited, of course, dahil ang maganda sa amin, when it comes na magkakaroon kami ng project, nag-a-adjust na lang kami through character eh. Batang Riles ang huling action series ni Miguel at para sa bagong role, may bagong training siyang gagawin. I always make sure na pinaghahandaan ko siya na mabuti. For this, pag-aaralan ko kung paano mas ang tamang paghawak ng barel. So, isa yan sa clue, hawak ako ng barel dito, ng kutsilyo. At siguro magka-training ako with the army. Dream come true naman para kay Kailin ang mapasama sa project. Kung sa Beauty Empire ganda-gandahan ang labanan, dito mas pisikal ang gagawin niyang paghahanda. Ang tagal ko na pong pinapangarap na gumawa ng isang proyekto na action po. So I think this is the project na magagawa ko po yun. And hopefully may mga hard stunts po na mangyayari. Because magte-training din po kami. Di na rin maitago ni Buboy ang kanyang excitement. Funny tech expert daw ang kanyang role. Isa na po masasabi ko, napakalaki po ng project na ito, napakaganda po ng vision at sobrang nakakakiliti na gusto ko nang magsimula po kaagad bukas na, mag-taping na kaagad kami. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Susunod, exclusive. Grupong nagbebenta umano ng mga registered SIM card na may verified e-wallet account nasa kote. Bukod sa sira-sirang bahagi ng Maharlika Highway sa Samar, konstruksyon ng Calbayog Coastal Bypass Road, ikinadismaya ni DPWH Secretary Vince Dizon. At ang inaabangang premiere ng Never Say Die mamaya na. Jillian Ward at David Licauco may patikim para sa mga manonood. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras.
Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalalaking balita, kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast Balita na pwede mong dalhin kahit saan. para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA Integrated News live stream. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Para sa taong bayang gutom sa balita, bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel at Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Did the dog bite you? If you can't put the dog in the bathroom, just leave the dog alone for right now while he's docile. Tried to attack me, but I let go. What's up? What's up? Get up! Come on out! Keep them up, sir! Right there! Timbog ang grupong nagbebenta umano ng registered SIM cards na may verified e-wallet account. Mahigpit niyang ipinagbabawal lalo't posibleng magamit sa krimen at posibleng madamay ang sinumang nakaregister na pangalan.
Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Naiyak na lang ang grupo ng mga babaeng ito nang malamang undercover na pulis pala ang binentahan nila ng mga registered SIM card na may verified e-wallet account. Bumastos pa kami, Mars, namatay. Wala kami alam sa ganyan. Isinagawa ang entrapment operation sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa pulisya, malayang ibinebenta online ang mga rehistradong SIM card at dito sila na-monitor ng PNP ACG. Ang mga financial account ay ginagamit sa mga online scam, sa mga illegal gambling. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga rehistradong SIM card na may beripikado o lamang e-wallet account dahil bukod sa ginagamit sa krimen, madadamay ang sinumang nakaregister na bumili ng SIM card, pati yung lumikha ng e-wallet account. Dapat wag nilang ibenta ang kanilang sariling financial account. They should protect their own account. So they might be victims ng another crime na gagamitin ang kanilang pangalan at wala silang kamalay-malay, meron na rin silang kaso. Pero meron pa rin daw sumusugal dahil easy money ang racket na ito. 500 to 1,500 at depende rin sa financial account kung anong financial institution ang nagre-represent nito. So, meron din na umaabot na 3,000. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panig ang mga inaresto na ngayon ipinagharap na ng kasong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mas maaga ang paghahain ng mga bagong reklamo kumpara sa February 6 na naunang itinakdang pagtatapos ng one-year bar rule ayon sa desisyon ng Korte Suprema noong 2025. Ang paniwala ng ilan na bago na ang petsang yan sa bagong desisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa naunang desisyon ng Supreme Court noong 2025, sinabi nitong unconstitutional ang Articles of Impeachment na ipinasa ng House of Representatives sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin noon ng kataas-taasang hukuman na walang bagong impeachment complaint na maaring simulan laban sa bise ng mas maaga kesa sa February 6, 2026. Ito yung tinatawag na one-year bar rule na ayon sa desisyon ng 2025 ay nagsimula ang pagbibilang sa itinuturing na petsa ng pag-archive o pag-dismiss sa tatlong naunang impeachment complaint noong February 5, 2025. Pero sa bagong desisyon ng Supreme Court kamakailan, hindi na nabanggit ang petsang ito. Imbes, nakasaad sa page 29 at 30 ang panukala ng isang maestrado na December 2, 2024 nagsimula ang unang impeachment complaint laban sa bise. At kapag binilang ang 10 session days, papatak ito na January 14, 2025. Ito raw ang dahilan kung bakit wala pang February 6 ay naghain na ng dalawang reklamong impeachment ang ilang grupo laban sa bise. January 15 nag-lapse ang one-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. We're following the Supreme Court decision. Nabasa rin ito ng chairperson ng House Committee on Justice. Dito sa recent resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration of the House of Representatives, it was implied na yung first impeachment complaint that was filed on December 2 of 2024 was deemed initiated for failure of the House to take action within the period of 10 session days. So counting from December 2, 2024, yung 10 session days niya was until January 14 of 2025. In other words, January 15, 2026, nag-lapse na ang one-year prohibition period. Sabi ng Supreme Court, ang tinutukoy nilang session days ay calendar days na nakasesyon ang Kongreso.
Iba ito sa definisyon ng Kamara sa Session Day na maring gumulong ng ilang araw hanggat hindi na i-adjourn. Kaya tuloy may kalituhan daw, sabi ng ilang kongresista. Even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? Pero pinal na ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya paniwala ng ilang kongresista, posibleng may panibagong idudulog na naman sa kataas-taasang hukuman. That might be another cause or source of confusion, no? That may lead again to another petition before the Supreme Court. Pagka the referral is on the 6th of Feb onwards, tingin ko wala ho tayong magiging problema dito. So people can file any complaint from today up until the 6th, no? Hiningan namin ng bagong komento o paglilinaw ang Supreme Court pero wala pa itong sagot. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sinusuri ngayon ng Department of Justice ang mga reklamong market manipulation, insider trading at iba pa laban sa Villar Land Holdings. Kasama sa pinangalanan sa reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission ang padre de pamilya ng mga Villar na si dating House Speaker at Senador Manny Villar at ang kanyang mga anak na kasalukuyang mga senador. Nakatutok si Maki Pulido. Pinag-aaralan na ng Justice Department ang inihaing kasong kriminal ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings Corp, mga kadikit nitong kumpanya at mga opisyal ng mga ito. Dahil yan sa di umano'y pagsisinungaling para kumita ang kanilang kumpanya at panluloko para maengganyo ang publikong bumili ng company shares batay sa peking impormasyon. When cases are filed here, it is not immediately for preliminary investigation. We'll still have to go through study and scrutiny by the panel to determine whether it is appropriate already to conduct a preliminary investigation. Kasama sa mga inireklamong opisyal ng Villar Land ang chairman nitong si dating House Speaker at Senator Manny Villar, kanyang asawang si dating Senator Cynthia Villar at mga anak kabilang sina Senator Camille at Mark Villar bilang mga direktor ng kumpanya. Inireklamo maging ang mga opisyal ng mga related entities na MGS Construction at Infra Holdings Corp na ang may-ari ay kapatid ni dating Senator Manny Villar. Ayon sa SEC, iniulat ng Villar Land sa isang public disclosure noong 2024 na tumaas ang halaga ng total assets nito sa 1.33 trillion pesos mula sa mahigit 1 bilyong piso lang noong 2023 dahil sa revaluation umano ng real estate holding nito. Pero ayon sa SEC, isinapubliko ito kahit hindi pa tapos ang external audit ng kumpanya. At nang isumite ang audited financial statements, doon lumabas na 35.7 billion pesos lamang ang halaga ng kanilang assets. Lubos na mas mababa kaysa sa 1.33 trillion pesos na naunang sinabi nito. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang ganito daw, posibleng makaengganyo sa iba na bumili ng share na mauuwi sa pagmahal ng shares kahit hindi dapat. That information will guide or influence the buying or selling of your shares. If that's bloated or manipulated, that is tantamount to fraud. Kumbaga, nagsisinungaling ka sa publiko para mapaboran ka o kumita ka. Alegasyon pa ng SEC kay Senator Camille Villar, bumili siya ng mahigit 73,000 shares ng Villar Land noong December 2017 bago ilabas ang corporate disclosure at bago tumaas ang share price ng kumpanya. Insider trading ang tawag dito ng SEC. Yung insider trading naman, that is using non-public information to your advantage. Kumbaga, nakabili siya sa presyong mura kasi alam niya na may mangyayari in the future and then later on she could dispose that at a higher price. Sabi pa ng SEC, pati ang mga related entities na Infra Holdings at MGS Construction ay nagsagawa ng trading activity na nagresulta sa artificial na demand na nakatulong sa presyo ng Villar Land shares. Paliwanag ni Cayosa, sila yung kunwaring naglalaro sa merkado to
create the appearance that these shares are actively traded at high prices. So siyempre, pag makikita yan ng mga brokers, i-report yan sa kanilang mga kliyente. Ito, ganito na ang prevailing price. Yung pala, artificial lang yon. Sabi ni SEC Chairperson Francis Lim, mahalagang pangalagaan ang investor confidence sa bansa. Kaya sila gumagawa ng hakbang kontra sa panloloko at manipulasyon ng merkado. Ayon kay Cayosa, kasong kriminal ito dahil sa paglabag umano sa Securities Regulation Code na may parusang 7 hanggang 21 taong kulong. Sabi ng Villar Land, sasagutin nila ang mga alegasyon kung makatanggap na sila ng kopya ng reklamo. Hinihingan pa namin ang tugon ng pamilya Villar at iba pang kinasuhan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At tutukan, ngayong buwan ng pag-ibig ang mga dapat iwasan para hindi ma-fall sa mga gustong paibigin ka pero scammer pala. Sa pagbabalik po yan ng 24 oras. Kami ang Team Totoo. Maaasahan niyo kami sa laban kontra fake news dahil ito ay malaking banta sa demokrasya at mabuting pamamahala. Naniniwala kami na ang responsableng pagbabalita ang pinakamalakas na sandata laban sa fake news. Naninindigan kami na walang lugar sa ating lipunan ang maling impormasyong nagpapanggap na totoong balita. Naniniwala kaming dapat pigilan ang mapaninlang na impormasyon Na layong lokohin ang taong bayan. Ang aming panata, labanan ng fake news sa abot ng aming makakaya. Ang aming panata, bantayan ang mga magtatangka na magpakalat ng maling impormasyon. Panata naming tumupad Sa pinakamataas na pamantayan sa aming pag-uulat. Panata naming tiyakin na sinuri at mapagkakatiwalaan ng impormasyon bago ito ibalita. panata naming gawin ang lahat Para di malusutan ng fake news. Ang panata namin, ipakita sa publiko kung paano matutukoy ang fake news para sama-sama tayong labanan ito. Kami, ang Team Totoo. Magkaisa tayong labanan ang fake. Ito lang yung naging na-maintain na hanggang ngayon. Kasi yung ibang mga bahay na renovate Iba na modern na siya. Ito pa rin ang original? Opo. Na bakod? Yung Opo. bato? Opo. So hindi lang to bato, coral? Corals po. Kita naman po yun. Oo. So halo-halo, no? Opo. Tapos yung kogon, syempre yung kogon pinapalitan yan. Opo. Pinapalitan po yan. Tuwing kailan? Pagka medyo makapal yung palit niyan, umaabot ng 30 years. 30 years? Opo. Pero ito, Oh my. hindi na siya ganun kakapal eh. Pinalitan lang to noong 2023. Ano yung gusto nyong malaman ng mga kabataan ng Batanes tungkol sa mga bahay na to? Kung gaano kahalaga, tsaka yung katibay ng mga dati. Kasi ngayon puro na disemento. Ngayon, yung yari sa mga corals, makita pa nila na mas matibay siya. Parang dyan nanggaling yung resiliency ng taga Batanes. Pag yung may bagyong malalakas, pag nasa loob ka, tas sarado lahat, hindi mo ramdam yung malakas na hangin. Pero pag lindol, delikado na. Pag malakas na siguro, pero kung mga lang, hindi siya ganun hindi mo siya ramdam. Dito sa sulok na to ay mga litrato ng mga ninuno ni Ate Lani, ni Lani Estrella Vaso. Yung caretaker dito, miyembro ng pamilya na nangangasiwa. At kasama dito ay ito, yung mga tita niya, yung mga tito niya. At wala nang gumagamit at talagang pang-display na lang itong bahay na to. Dahil pati yung pamilya ay nakatira na rin sa mga tinatawag na modern houses
na may semento at iba na yung mga material, no? So, kumbaga, parang naging museum piece na lang ito. Meron tayong mga naging forecast na kumbaga hindi 100% na natupad doon sa actual. Pero yung forecast kasi ay guide natin para kung saan man papunta possibly itong mga bagyo. Kumbaga, para lang alam natin kung ano yung mga dapat paghandaan. For me, mas naging challenging for me na kailangan maipaunawa ko lalo doon sa mga tao na kahit po hindi mabanggit yung lugar ninyo doon sa landfall points na expected dito sa bagyong ito, kahit araw-araw ko yung ulitin, ginagawa ko para magkaroon din ng recall and maipaunawa ko ng maayos talaga sa viewers na meron po tayong tinatawag na cone of uncertainty. Medyo technical pakinggan, pero hindi lang po yung mga lugar na babanggitin kung saan mismo magla-landfall, doon lang maghahanda. Kumbaga, yung mga kalapit din noon, pwede kasing umangat o bumaba yung track ng mga bagyo. So, kailangan mabanggit ko as a presenter na hindi lang po ito yung exact na dadaanan ng bagyo. Kailangan maging handa rin, pwede yung magbago. May mga nababasa ako na ang tahitahimik dito, kalma-kalmado, ang init-init, ganun. Pero, ang pinakang way para i-handle ko yun for me, in-educate na lang natin yung mga kapuso natin kung ano ba ang ibig sabihin talaga kapag merong 5 suspect na ang hawak ng mga otoridad kaugnay sa karumal-dumal na pagpatay sa babaeng pulis at kanyang 8 taong gulang na anak. Kabilang diyan ang dating asawa at ama ng biktima at isa pang sumuko na saksi umano sa pagpatay. Nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol! Emil, takot at konsensya raw ang nagtulak sa isa pang suspect sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marimol Lenido at ang kanyang 8 taong gulang na anak, kaya siya sumuko ngayong araw sa pulisya. Kasama ang mga opisyal ng NCRPO, dumating sa Quezon City Police District ang isa pang suspect sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marimol Lenido at kanyang 8 taong gulang na anak. Kusang loob umano ang pagsukot na suspect na naroon umano sa bahay na pinangyarihan ng krimen. Kapatid siya ng ikalawang suspect na asawa naman ng agent ng ibinebentang sasakyan ng biktima. Natatakot po kasi ako eh. Ba't po kayo natatakot? Hindi na po kasi kaya ng konsensya ko. Biyernes pa nang puntahan siya ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Santa Maria, Bulacan, pero bigo siyang makita roon. Hanggang kanina nang siya na mismo ang kusang nagpunta sa mga pulis. Sabihin mo lahat, walang labis, walang kulang. No? Opo. Nakonsensya na po talaga ako at natatakot ako. Bakit po natagalan pa, ma'am? Kasi po sa sobrang takot ko po. Kanina agad siyang isinailalim sa investigasyon ng SIDO ng QCPD. Pero kilala ko po yung kumot na yan, doon po yan sa likod ng bodega po nila. Mga kapatid ni Isa siya sa nandun sa bahay na nangyaring krimen. Sure, yes. Sir, ano ba ito? May mga additional pa tayong hinahanap or accounted na lahat? I will, katapos nitong statement niya, I will inform you. You have more already? Do we have more? Or all accounted na po itong lahat na hinahanap niyo po for all? For now, yun pa lang yung karagdagan natin, yung ano, yung may sumuko. Meron pa mo bang ibang kasama dito, sir, sa kanilang ginawa? So far, yun lang muna information. Wala pa kaming ano, until such time na may maibigay. Sir, ano po yung kanyang participation? Kinakausap pa, iniimbestigan pa lang. Kahapon, isa ring suspects ang naglahad na ng kanyang nasaksihan matapos umanong makonsensya. Ang kanyang itinurong may gawa ng krimen, ang car agent at ang kanyang asawa na dating pulis. Sila po talaga. Wala na pong iba. May gawa. Kahapon, sinampahan na ng reklamang 2 counts ng robbery with homicide and theft ang mga suspect. Kabilang din sa mga sinampahan ang mismong ama ng bata at dating asawa ng pinatay na policewoman na inaresto kahapon. Pero hindi makapaniwala ang kapatid ng biktima na sangkot ang dating bayaw na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Itinanggi na rin ito ng abogado ng suspect na si Mollenido. Hindi naman siya nakaposa, so talagang hindi naman siya naaresto. Meron po tayong inquest na nangyayari, pero hindi naman po party doon ang aming kliyente na si John. Pero nang tanungin ang PNP ngayong araw. Over the weekend, ito na nga, lumabas na nga yung asawa daw
naaresto, sumuko? Ano po ba talaga ang nangyari? Siya po ba'y sumuko? Siya po'y inaresto? Yung asawa po? Bukas, nandyan ang development. Basta ang ating pulis ay nagtatrabaho to ensure that those persons involved and personalities and even group will hold them accountable for what they have done. Bukas, inaasahan ding ilalabas ng otoridad ang resulta ng investigasyon. We are accounting for the suspects or soon to be accused by this day, no? Or respondent by this day about that case. We have significant update on that, and we have the names already about who are involved and the motive. Bukas, bibigay natin yan. Halos buong araw na nagsagawa ng case conference ang SITG dito sa QCPD sa Kamkaringal pero matipid pa rin ang kanilang sagot sa ating mga tanong. Pero kinumpirma nila na inaayos na raw ang mga dokumento para sa pagsasampa ng reklamo sa isa pang suspect na yung sumuko nga yan, Emil, ngayong araw. At nang tanungin nga natin kung maituturing na ba itong case solved, hindi pa rin nila masabi sa ngayon. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Isa ka rin ba sa mga naghahanap ng dewan? Lalo na ngayong papalapit ang araw ng mga puso. Doble ingat lang sa pakikipagkilala, lalo na online, para hindi kayo mabiktima ng love scam. Ang mga estilong pa-fall na scam pala. Alamin sa pagtutok ni Joseph Morong. Buwan na naman ng Feb-Ibig o Love Month. Marami ang mahal-mahalan, pero meron pa ring LF or looking for the one. Karamihan sa kanila online naghahanap ng special someone dahil mas madali ang pakikipag-usap sa ilang swipe lamang sa telepono. Pero babala ng CICC o Cybercrime Investigation and Detection Center at ng grupong Scamwatch, bawal ang marupok. Ingat din sa mga nakakamatch sa online dating apps dahil talamak ang mga manloloko. Hindi lamang paglalaruan ng feelings at puso mo, pwede ring masaktan ang wallet mo dahil bibiktimahin ka sa iba't ibang uri ng scam. Sa III Feb-Ibig campaign ng CICC, tinukoy ang top 6 na karaniwang mga pa-fall pero manloloko pala. Andyan si sad boy o sad girl na kapag sinipe right mo, magpapaawa at idadaan sa emosyon para paibigin ka pero pera lamang talaga ang habol. Doble ingat din sa mga seducer, mga tipong too good to be true ang profile picture pero baka nang ka-catfish o gumagamit lamang ng ibang larawan. Nangaakit at nanghihingi ng mga pribadong larawan at video pero sa huli, gagamitin para ipang-blackmail. Malaking red flag din yung mga astang investor na alok agad ay instant yaman agad. Pwede ba yon? Swipe left na rin sa mga servicemen na nagpapanggap ng mga uniform personnel na dayuhan. Naghahanap umano ng forever pero sa huli, hihingan ka lang din ng pera. May mga tinatawag din na escort na may pa-down payment bago makipagkita. At ang malupit, ang slow burn. Akala mo, tawan na dahil sa tagal niyong pagkakamabutihan pero ang bagsak, scam din pala. Yung catch dito, ang daming dahilan, hindi sila nagkikita. Okay? Pero gumawa na sila ng typical habit ng magkarelasyon. Good morning, kumain ka na ba? Did you eat na? Diba? I miss you, I'm thinking of you. Yung mga ganon, di ba? And then, after a month or two, nagpaplano pa lang kayong magkita, uutangan ka na. And then, mawawala na pag nagbigay kayo ng pera. Karaniwang target daw ng mga scammer yung mga naghahanap ng AFAM o foreigner, mga asukal de tito o yung mga lonely na may magandang karir, yung mga nagmamadali na mag-asawa, mga laging nababasted at mga solo parent. Mas high-tech na rin ang panloloko dahil pwede nang idaan sa artificial intelligence ang litrato at kahit buong pekeng katauhan ng scammer. Video call nyo ng matagal, paulit-ulit. Sa datos ng CICC noong nakaraang taon, lampas 100 mga Pilipino ang akala nila ay nakahanap na ng true love pero na-scam pala. Pinakamarami sa National Capital Region. At sa unang buwan ng 2026 may 15 na agad na nag-report na na-fall sa isa palang scam. January
because it's the season leading up to Valentine's. June, because of the June Bride, yung traditional pa rin ng mga Filipinos. Kasi burn na yung malalamig na malamig na yung panahon. Maaaring tumawag sa hotline 1326 o sa mga numerong ito kung tingin nyo ay naloko kayo. Maaaring makuha ng CICC kung kanino nakarehistro ang numero at pwedeng ipapreserve o mablock ang social media account ng mga suspect at ipapasa na ito sa law enforcement agency. They're local, mahabol na natin sila. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Thriving sa China ang iba't ibang uri ng modular exoskeleton bilang suporta sa mga persons with disability. Dito naman sa Pilipinas, may prototypes na ring dinevelop para sa accessibility. Tara, let's change the game! Para sa mga nahihirapang lumakad o nangangailangan ng extra boost sa tuhod at balakang. Swak dyan ang modular exoskeleton na unti-unti nang nakikilala sa China. Isa itong wearable robotic device na kayang magbigay ng kaukulang suporta sa lower body. Dinevelop ng isang robotics company na Ascentis. Level up leg support ito na pwede sa hiking, commuting, o di kaya fitness training. A lot of places are using the exoskeletons to help people to walk, and you can use it the whole day. Sa tulong ng artificial intelligence, all-in sa app ang pag-control sa device with real-time motion recognition. That's why we're building this exoskeleton hardware with open platform design that we can combine the innovation both from China and the US. Speaking of built-in artificial intelligence prototypes, naitampok na natin dito sa Game Changer ang abot-kayang bionic prosthetic arm, developed by some computer engineering students. Masusi nilang pinag-aralan kung paano magagamit ang electromyography sensors at machine learning para makontrol ang prototype. Nag-implement po kami nun sa every finger na may first sensor, then magpa-vibrate siya kung gaano kalakas yung hinahawakan niyang object. Nagsisimula ang ating inbensyon dito sa EMG sensor dahil gumagamit siya ng electromyography technology. So itong EMG sensor, siya yung nagpipick up ng muscle activity o muscle signal mula sa taong may suot nito. At ang maganda dito, non-invasive siya. At ipapadala niya yan dito sa microcontroller na nasa loob nitong bionic prosthetic arm at siya naman yung magde-determine at siya yung magta-transmit, magko-command kung anong klaseng movement yung gagawin nito. Promising local innovation din ang Project Safer o stair assistance for everyone in recovery. Para di na kailangang mahirapan sa pag-akyat ng hagdan ang mga may motor impairment, senior citizens, o iyong recovering from injuries. Dinevelop yan ng senior high school student na si George Lian Tizon. This simple attachment to the cane can help users climb the stairs by attaching to any kind of railing and adjusting to their size and using the motors to help pull the user upwards as a form of assistance. Mga kapuso, ganito gumagana ang Project Safer. So, una, pipindutin natin yung switch to turn it on, pero hindi pa siya agad-agad iikot. Para magawa natin yan, kailangan natin pindutin itong speed setting niya. Ayan. Yun yung red button. Meron siyang 3 levels ng speed. Pabilis lang siya ng pabilis. Ilalagay lang natin siya in between. Ito na natin ilulusot yung railing. Sana po ay matulungan at masuportahan natin itong mga ganitong klaseng proyekto na may potensyal makatulong sa mas marami pang tao dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Abangan! Preliminary investigation sa reklamong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at Manuel Bunoan. Nagsimula na! Isa na namang Pinoy naging mercenary umano at kabilang sa puwersa ng Russia na nahuli ng Ukrainian Armed Forces.
At dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sufficient inform ayon sa House Committee on Justice. Sa pagbabalik yan ng 24 oras. Kahit sino, kahit saan, pwedeng maging bahagi ng pagbabalita. Wait lang, umirin ko. Maging mapagmasid, i-share ang kwento gamit lang ang cellphone mo. Stop, Lord! Uy, nagkaprak yung nanay! Ito ang iba't ibang paraan para mag-submit ng mga video at litrato. Tandaan, always use #YouScoop. I-like at i-follow ang official page. Kwentong totoo, kwentong kapuso. YouScoop Plus. Huwag pahuhuli sa balita online. Join the millions of users of GMA News online app worldwide. Get the latest news, access exclusive stories, watch video reports, and live streams all in one app. Go to Apple App Store or Google Play Store. Search for GMA News. Look for the official app by GMA Integrated News and GMA New Media. Install and get started. From news to lifestyle to sports, we've got everything for you. Huwag pahuli sa balita. GMA News online app. Balitang maaasahan. Nasa kamay mo na. Sa ating mga kapuso, sa mga susunod na taon pa, alam niyo po, ang Pilipinas po ay talagang madalas daanan ng bagyo. Meron tayong average na nasa 19 to 20 na bagyo kada taon. Sa Philippine Area of Responsibility, hindi lang po bagyo yung umiiral. Minsan may kasabay pa yan. Meron pang mga shear line. So sabay-sabay, meron tayong intense thunderstorms, meron tayong ITCZ, amihan, ayan yung habagat, nagpapaulan po yan dito sa atin. At iba pang weather systems na posible pong magdulot din ng pinsala dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So dapat talagang tayo po ay maging handa. Kaya dapat nakamonitor rin po tayo at make sure po na yung information na ating minomonitor or sinishare ay verified or tama. Kailangan po natin na magtulungan para po maging maayos yung pagbibigay natin ng information. Lalo na nga kapag ganitong disaster preparedness ang ating pinag-uusapan, kailangan po yung tamang impormasyon lamang yung ating ma-share para hindi po tayo mag-create ng confusion at syempre panic sa ating mga kababayan. Sa susunod na taon mga kapuso ay panatilihin po ninyo ang pagiging informed sa ating weather condition. Araw-araw po yan, hindi lang po tuwing may bagyo. People should have that common sense. If you Yeah. don't have that common sense, diba? So at least it's an awareness that Yeah. if you can detect something using your common sense, then you also make the job of the fact checkers easier because we can already focus on the harder to detect technology-based disinformation, right? Like Yeah. the fakes. Yeah. Okay, well, speaking of which, no, kasi nga, we're also monitoring the midterm elections, and in the months leading up to the midterm elections, there was a lot of talk about deep fakes and how deep fakes is kind of the next generation of disinformation and how it's going to have a huge impact. So we actually had a campaign here. We went to universities, we talked about it. I'm sure you guys did also, etc. And so
Kasi pati kami biktima ng deepfakes. Like, Right. most of our anchors, myself included, Yes. I was selling dietary supplements, and Jessica was Jessica was selling like weight loss drugs and whatever, Ivan Mayrina, etc., etc. No? So this was last year pa. So early on, we were like kind of educating people. If we had a self-interest, of course, no, but we thought this is kind of maybe a sign of things to come, right? Especially pagdating sa election. Pagdating doon sa campaign itself, the political campaigns, ang observation na maybe it was superficial, but we didn't note a lot of deepfakes used for politics. Kumbaga, I mean, ginamit kami to sell products, right? No politics. Right. But we didn't. It would have been easy to create deepfakes of like political leaders saying things they didn't say, right? Pero wala kaming masyadong napansin. Mahihinog na umano para maging kaso ang nasa 12 iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay pa rin sa maanomalyang flood control project. Kasama rito ang investigasyon kina Senador Mark Villar, Cheese Escudero at Joel Villanueva. Nakatutok si Salima Refran. Sa mga naghahanap ng matataas na opisyal sa mga pananagutin kaugnay ng flood control scandal, sinabi ng Ombudsman na tahimik na gumugulong ang investigasyon sa ilan sa kanila. We have around 12 very, very ripe cases or investigations that are about to ripen into cases. 12 of them are already in the answering process. You know, the respondents have started filing their counter affidavits. Kasama rito si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar. There's a team that is investigating that already. But I don't think it's reached preliminary investigation. It's still under fact-finding. Gumugulong na rin ang investigasyon kina Senador Cheese Escudero at Senador Joel Villanueva. They're under investigation. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero. But it's moving. It's moving. But we just have to be careful about every move that we make on these matters. Nauna nang tinanggi ng tatlong senador ang pag-uugnay sa kanila sa flood control scandal. Si Villanueva nga nakapagsumite na ng kanyang counter affidavit sa pag-usad ng investigasyon ng DOJ sa ilang reklamo. Samantala, susulat umano si Remulla kay House Speaker Bo GT para ireklamo ang proseso ng pagbibigay ng Kamara ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga iniimbestigahang kongresista. Idinahilan sa kanila ng House Secretary General's Office na kailangan pa raw na dumaan sa plenaryo ang SALN request nila. Lately, our teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Because the Secretary General's Office is saying, I've been told, that it has to pass through plenary for them to release a SALN. And I don't buy that excuse. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Nais rin ni Remulla na masilip ang umano'y conflict of interest ni House Secretary General Cheloy Garafil sa isyong ito. The Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are we're just harboring suspicions that they may be protecting people. Stop doing that because this is a very urgent matter for the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Garafil. Kaugnay naman ng pahiwatig o feelers umano ni Zaldico na pinapadala sa pamamagitan ng mga pari kung seryoso anya ay kailangang mag-restitute o magsoli siya ng perang nakuha umano sa gobyerno. It's a significant amount of money. Billions. Billions, of course. Ano yan? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Ang kahandaan anya magsoli ang magbubukas ng pinto sa mga posibilidad para kay Ko. Possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na mayroon namang ganito o mayroon ganon,
baka sakali pwede. Diba? Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Nagsimula na ang preliminary investigation sa reklamong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Kaugnay ng flood control scandal, si Bunoan papayagan pa rin makalabas na bansa pero mananatili siya sa Immigration Lookout Bulletin. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagsimula na ngayong araw ang preliminary investigation sa reklamong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Ayon sa DOJ, hindi pa naman kailangang mag-file ng counter-affidavit sina Estrada at Revilla ngayon. Kaya hindi nila kailangan dumalo sa PI ngayong araw. Si Bunoan dumalo kasama ang kanyang abogado. Pag-aaralan pa raw niya ang mga aligasyon laban sa kanya. I don't know, I have to study it very well. Kasi medyo mabigat nga kung plunder yung tinagano, but I have to study it. We'll try to look into all these allegations that are being binabato, but certainly, I'm sure masasagot naman natin yan. Idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si Bunoan sa tinatawag na allocables o yung mga proyekto ng mga mambabatas na isinisingit na umano sa National Expenditure Program o President's Budget. Sabi pa sa isang Senate hearing, posible umanong umabot sa mahigit 2 billion pesos ang parte umano ni Bunoan mula sa mga proyekto ng gobyerno. Aligasyong dati nang itinanggi ni Bunoan. Kanina, tiniyak ng dating kalihim na hindi niya tatakasan ang mga kinakaharap niyang reklamo. Nitong January 18, nagbalik mula sa Amerika si Bunoan kung saan nagpapagamot daw ang kanyang asawa. Will you stay in the country po until the whole trial po? Yeah, of course. I'll be here. No plans to visit your wife? I'm just waiting for yung schedule for the operation. She's still undergoing medication kasi. And she's supposed to be scheduled for a corneal transplant by the middle of February. Kung sakaling gusto ni Bunoan na bisitahin ang misis niya, pwede naman, sabi ng DOJ, dahil wala pang warrant of arrest laban sa kanya. Pero nananatili ang ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order sa dating kalihim, kaya malalaman ng gobyerno kung lumabas siya ng bansa. Kaugnay pa rin sa preliminary investigation ng DOJ sa flood control mess, sinabi ng DOJ na humingi ang National Bureau of Investigation ng panahon para makapagsumite ng dagdag na dokumento. Pero hindi raw ibig sabihin na may kakulangan sa ebidensya. Masalimuot po yung kaso. It's very complex. The documents NBI has, baka maraming rason bakit hindi pa nila siguro na-submit. Kinokulate pa, sa sobrang dami, hindi na-print, hindi umabot ngayong date. So it's a lot of reasons. I don't think it's safe to say na mahina. Let's not go there. Let's let the panel do its job. Patuloy ring iniimbestigahan ang plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. Dumating din sa DOJ ngayong araw ang mga dating DPWH engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, kaugnay sa kinakaharap na tax evasion complaint. Bantay sarado ng BJMP ang dalawa na dumating sa DOJ na nakaposas. Nasa DOJ din sina dating DPWH engineer Henry Alcantara at kontratistang si Sally Santos Carina. Nakapa tatayong state witness kaugnay sa Bulacan flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Dineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Susunod dito, tatalakayin naman ang sufficiency in substance o ang nilalaman mismo ng mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa kauna-unahang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ang sufficiency in form ng mga reklamo ang unang tinalakay. Ang dalawang reklamo ay ang inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay at ang inihain ni dating Gabriela Party List Representative Liza Masa at iba pa at inendorso ng Makabayan Bloc. Sa ilalim ng rules, ang complaint dapat ay katulad ng nabanggit nyo kanina, verified under oath by the complainant through an affidavit stating that he has read and understood the contents of the complaint and that the allegations therein are true and correct based on his personal knowledge
or authentic documents. So lahat po ng yan present naman sa ating complaint. Therefore, I am manifesting that the complaint is sufficient in form. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Para matukoy kung sufficient informed, dapat nasunod nito ang mga itinakdang porma ng reklamo tulad ng wastong verification, pirma at iba pa. Sa ilalim ng rules, ang complaint dapat ay katulad ng nabanggit nyo kanina, verified under oath by the complainant through an affidavit stating that he has read and understood the contents of the complaint and that the allegations therein are true and correct based on his personal knowledge or authentic documents. So lahat po ng yan present naman sa ating complaint. Therefore, I am manifesting that the complaint is sufficient in form. Sufficient in form and substance ang complaint na aming inendorso. Wala tayong nakikitang dahilan para ibasura ng komiting ito sa napakaagang yugto at hindi pa abutin sa hearing. Unang pinagbotohan ang De Jesus impeachment complaint. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain. The chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. Pero may mga kumwestiyon sa pangalawang reklamo. If you read the complaint, it is not a verification after the complaint, but a jurat. It says subscribe and sworn to. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. There's no statement here about a verified complaint. There is a verification page. There's no notarization. No notarization of the verification itself. Sinuspindi pa ang deliberasyon para makumpara ng mga kongresista ang mga kopya nila ng reklamo at ng pagbotohan. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the chair declares the Massa et al. Complaint sufficient in form. May pumalag sa desisyon. It is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Pero tinapos na rin naman noon ang deliberasyon. Sabi naman ng Malacanang, so that's the process. We have to respect that. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Bukas ipagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa 2 impeachment complaints laban sa Pangulo. Ang sentro ng talakayan, ang sufficiency and substance ng mga reklamo. Naungkat din sa pagdinig kanina ang magiging epekto sa impeachment proceedings ng pinakahuling Supreme Court ruling na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain noong 1 taon laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular ang probisyon sa pagbilang ng session days sa pag-usad ng mga hakbang sa impeachment proceedings. We will be deferring all these questions to the proper committee through the leadership of the House of Representatives. I wish to express that the Justice Committee is not in the proper position to pronounce whether or not we will be following every details of the resolution of the Honorable Supreme Court. Ang House Committee on Rules, sinimula ng baguhin ang rules ng House of Representatives kasama ang rules on impeachment. Pero may mga patakarang paninindigan daw ng Kamara. Let's leave the session days as it is. But for impeachment complaints, we will follow the Supreme Court that a session day is a calendar day without expressly saying that in the House of Representatives rules on impeachment.
Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Up next, Jillian Ward at David Licauco ikinuwento kung paano nakarelate at na-challenge sa role sa Never Say Die na mapapanood na simula mamaya. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Excellence recognized on the world stage. A seasoned professional, full of authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them into positive action. Do everything possible to turn in the best work and be grateful every day. Congratulations, Vicky Morales, AIB Presenter of the Year. Kami ang Team Totoo. Maaasahan niyo kami sa laban kontra fake news dahil ito ay malaking banta sa demokrasya at mabuting pamamahala. Magkaisa tayong labanan ang fake. Sa bawat proyekto ng pamahalaan, bawat pisong inilaan ararapat lamang bantayan. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control projects. Mula sa flood control projects hanggang sa mga pagdinig, nangunguna ang GMA Integrated News. Masinsinan ang pagsusuri, nagbabantay, naninindigan. 80 na ako eh! Araw-araw baha! Puro magnanakaw. Ito ang Bantay Kaban ng Bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nung tiningnan namin, ay sus, tumakbo na. Ay Diyos ko, Michelle, na-scam ako. Sabi ko, nung itatransfer ko na yung pera, na 45 sa account ng anak ko,
Mariing itinanggi ni alias Totoy na hawak pa niya ang isang nawawalang film na pinagkakanap pa rin ng kampo ni na Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio. Ayon kay alias Totoy, inamin niyang nasa kanya ang 9 na films pero isinauli niya na umano ito. Depensa pa niya, wala siyang alam na larawan o film ang mga ito dahil napasama lang umano ito sa kanyang mga gamit. Itinanggi niya rin ang mga alegasyon na intensyon niyang kumita at magtago ng ebidensya. Malaking dagok para sa mga magsasaka sa Benguet ang mga masasayang na pananim dahil tinamaan ng frost o andap sa tindi ng lamig doon. Saksi ang GMA Kapuso Foundation sa sakripisyo at katatagan ng mga magsasaka anumang pagsubok ang dumating sa kanila. Kaya naman agad tayong nagtungo ng Benguet para maghatid ng tulong. Ang nakakangatog na lamig sa Atok, Benguet. Pati ang mga nagagandahang bulaklak ang binabalik-balikan ng mga turista dito. Kung masigla ang turismo sa Atok, matamlay naman ang mga magsasaka doon. Daing kasi nila ang kumunting ani dahil sa frost o andap. Kwento ni PJ, 27 hanggang 35 pesos per kilo nila na ibebenta ang mga repolyo. Pero kung nabalot na raw ito ng yelo, 15 na lang per kilo. Yung first class sana, naging second class na. I-sprinkler kami ng tubig para matunaw agad yung ice para ma-prevent sa damage. Naghahanda na rin ang mga magsasaka sa pinsalang dulot ng frost na maaari pa raw umabot hanggang Marso. Kailangan timing mo lang yung tanim mo para malampasan yung frost. Hindi rin ligtas sa mga tanim na bulaklak na ibebenta pa sana sa papalapit na Valentine's Day. Malaking tulong raw sana kung mayroong plastic greenhouse ang mga taniman doon. Yun nga lang, aabot daw sa 200,000 piso sa pagpapatayo nito. Umaabot po kami ng 3 degrees to negative 2 po. Yun po ang naging problema natin, yung mga outside flowers at saka vegetables. Kaya para maibsan ang kalbaryo ng mga magsasaka, hatid natin ang food pack sa 4,000 individual sa bayan ng Atok at Bugyas. Lubos po kami nagpapasalamat sa tulong na inyong ipinamahagi at we are glad na isa yung barangay namin na napili na pamahagian ng relief goods. Sa mga nais pong makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Meron ngayong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huli ang napataan sa layong 1,570 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa ang tsansa na maging bagyo ito sa susunod na 24 oras. Pero base sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, posibleng tumaas ang tsansa na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. At sakaling matuluyan, tatawagin itong Bagyong Basyang. Maaari itong pumasok sa PAR at posibleng tumbukin ang Visayas at Mindanao. Malayo at wala pang epekto sa bansa ang nasabing LPA. Maaari pang magbago ang forecast kaya patuloy na tumutok sa mga update. Sa ngayon, shear line at amihan ang magpapaulan sa bansa. Sa datos ng Metro Weather, umaga bukas mataas ang tsansa ng ulan sa Palawan, Negros Island Region, Central at Eastern Visayas at Caraga. May mga kalat-kalat na ulan din sa Northern at Central Luzon. At pagsapit po ng hapon, mas marami nang uulanin sa halos buong Visayas at Mindanao. Mas titindi na rin ang pag-ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila naman, bukod sa pagyaparing paglamig ng panahon dahil nga sa amihan, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng mga biglaang pag-ulan. Kasunod ng isang Pinoy na namatay sa Ukraine dahil sa pakikipaglaban umano para sa Russia, isang Pilipino naman ang prisoner of war ng Ukraine matapos ding umanib umano sa Russian forces. Wala siya
sa database ng DMW o OWA pero kinumpirma sa kanyang pamilya ng International Red Cross ang sunod na hakbang ng gobyerno sa pagtutok ni Chino Gaston. Raymond Santos Gumangan, Anulid, Alcala, Pangasinan. Noong December 8, pinost sa Facebook page ng isang proyekto ng gobyerno ng Ukraine ang video na ito ng isang Pilipinong prisoner of war umano. Ang nagpakilalang si Raymond Gumangan na taga Alcala, Pangasinan, tinawag na isang mercenary o bayarang sundalo na kabilang raw sa mga puwersa ng Russia na nahuli ng Ukrainian Armed Forces. Sabi sa post na recruit raw si Raymond ng mga Ruso na nag-aalok ng high-paying job sa Russia. They said when I apply, I will assign in logistic. But when I arrived in Russia, I was assigned in carpenter. A site contract, they give me 400,000 rubles. And how much your salary was in months? I don't know what is the exact, but I think 200,000 rubles. Noong 2024, pumirma raw ito ng kontrata sa Ministry of Defense ng Russia at naging shooter ng 51st Parachute Regiment. Setyembre noong nakarang taon, kasama raw si Raymond sa mga umatake sa Sumy region ng Ukraine at doon ay nahuli. Ang pamilya ni Gumangan sa Pangasinan nakatanggap raw ng liham mula sa International Committee of the Red Cross na kinumpirmang nakakulong nga ito sa Ukraine. Dati po, nung dito po siya, mataba po siya. Nung napanood po namin, payat na po. Halos hindi nila makilala. Ayon sa kanyang pamilya, dating security agent si Gumangan dito sa Pilipinas at nag-apply online bilang logistics personnel. Meron siya nakausap through online na hindi namin kilala. Hindi rin siya Pilipino. Siya yung contact ng father namin na tumulong mag-apply and makapunta sa Russia. Nag-update naman siya sa amin before or after niya makapunta sa Russia, nagkaon yung status niya doon. Dalawang option nila doon. So, una is logistics or doon sa tutulong sa military. Sa isang mensahe, sinabi ng Department of Migrant Workers na wala si Gumangan sa database ng DMW o OWA. Makikipag-ugnayan raw ang ahensya sa Department of Foreign Affairs para malaman kung paano nakaalis ng bansa si Gumangan at kung paano ito ligtas na maibabalik sa bansa. Noong nakaraang linggo lang, iniulat ng military intelligence ng Ukraine, may isa pang Pilipinong mercenary na napatay naman sa engkwentro ng Russia at Ukraine. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bahagya naman tumaas ang kay Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Mula sa 57% noong Setyembre, bumaba sa 48% ang trust rating ng Pangulo nitong December 2025. Bumaba rin ang performance rating o nasisiyahan sa pagganap niya sa kanyang tungkulin mula 54% sa 51%. Bahagya namang tumaas sa 53% nitong Disyembre ang trust rating ni Vice President mula sa 51% noong Setyembre, habang mula sa 49%, tumaas sa 54% ang performance rating ni Duterte. Isinagawa ang survey noong December 16 hanggang 20, 2025 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Meron itong margin of error na plus-minus 3%. Wala nang atrasan dahil ngayong gabi na ang simula ng bakbakan sa Kapuso action drama series na Never Say Die, starring David Licauco at Jillian Ward. Ano kaya ang i-expect ng mga manonood? Makichika kay Aubrey Carampel. Aminadong happy-go-lucky these past years, pero isang bago at goal-oriented na David Licauco raw ang wino-workout ni Never Say Die star ngayong 2026. I think I'm harder on myself now because I have different priorities. Ako yung type na medyo mindless sa mga
sa mga nangyayari sa paligid, diba? But now, syempre, I have a different goal. Ang kapwa niya bida sa inaabangan ng Kapuso action drama series na si Jillian Ward, nagfo-focus sa mastery of talents. I want to be better. Gusto ko po talagang maglaan pa ng maraming time and effort sa mga God-given talents ko. Si Jillian na blooming in her nagdadalaga face, natanong din namin kung this year ba ay ready nang magka-boyfriend. Kasi na mama naman po parang if magkakaroon daw po ako ng boyfriend this year or kahit bukas agad, okay lang sa kanila po. As long as alam ko yung priorities ko. Ikaw, ready ka ba to have a boyfriend? I think so. This year? I think so. Talaga namang bungad pa lang ng 2026, feeling blessed na ang dalawa. Lalo't ngayong gabi na mapapanood ang world premiere ng Never Say Die, featuring David Licauco as Andrew. Nandito ako para tulungan ka. Si Jillian Ward as Joey. Si Jillian, pareho raw na palaban in real life at sa series, pero may pinagkaiba rin sila ng kanyang karakter. Mas matapang po talaga si Joey. Ako kasi, kunwari ngayon po, kunwari malungkot ako or something upsets me, hindi ako yung nag-outburst like si Joey. Ako po kahit ngayon kunwari, medyo, upset ako or something, tahimik pa din po ako. Sasayaw ko na lang po, yes. Mag-jogging na lang ako. Si David naman aminadong na-challenge hindi lang sa action scenes, kundi sa role na pagiging mamamahayag. It's not easy pala. Diba? Yung magtatanong ka, I would say out of the box. Mapapanood na ang Never Say Die simula mamayang gabi, 8:55 p.m. sa GMA Prime at 10:30 p.m. sa GTV. What can we expect dito sa Never Say Die? It's not purely entertainment, pero marami silang matutunan with regards to like being aware sa nangyayari sa Pilipinas, diba? And also, again, marami kasing challenges dito eh. Lahat kami, maraming problema, maraming pinagdadaanan, pero lalaban ako para sa pamilya ko, para sa tama. Kaya siya Never Say Die. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.